Parehong lusot na sa Senate Committee on Finance ang panukalang budget sa taong 2024 ng Office of the Vice President at Education Department na kapwa pinamumunuan ni VP Sara Duterte. Yan po ay sa kabila ng mga pagkwestiyon ng minorya sa confidential funds ng dalawang opisina. At nakatutok si Mav Gonzalez. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa 2024 proposed budget ng Office of the Vice President kanina, isiniwalat ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na naglipat ang Office of the President ng 221.42 million pesos ng contingent fund nito papunta sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong December 2022. Questionable raw ito, sabi ni Pimentel, dahil wala itong line item o hindi nakalista sa 2022 national budget, bagay na dapat daw imbestigahan ayon naman kay Senadora Risa Hontiveros. There was no line item for confidential funds or expenses for the OVP. And yet you're telling us now that the OVP liquidated a certain amount as confidential funds for the year 2022. We requested confidential funds to the Office of the President as early as August 2022, and we were only granted the confidential funds on December 2022. We requested it from the Office of the President, and it was granted through the Department of Budget and Management. I think the Department of Budget and Management can better answer the question of the transfer of funds from their source to the Office of... Oo nga naman. Pimentel, bakit mo tinatanong si Inday Sara patungkol sa budget na tinransfer sa kanya? Una sa lahat, ang kay Inday, meron akong kailangan 500 million, halimbawa. So yung DBM yung mag-allocate ng pera para dun sa budget na yun. Regardless kung saan galing yun, ang importante basta binigay mo sa akin yung pera na yan, tapos gagamitin ko yan sa mga proyekto ko, dapat all goods tayo dyan. So bakit Coco Pimentel, si Inday ang tinatanong mo tungkol dun sa pagtatransfer ng budget galing sa Malacanang papunta sa kanya? Hindi naman siyang gumawa nun. Di ka tanong mo dun sa gumawa nun kung bakit ganun yung ginawa nila, bakit si Inday? Magaling si Inday dun kasi sabi nga I can only answer questions that I can answer. Of the Vice President. Question din ng minority senators ang 500 million peso confidential funds na hinihingi bahagi ng 2.38 billion peso na budget ng OVP para sa taong 2024. As an example, we did surveillance of complaints from constituents in Bulacan with regard to the selling of OVP assistance and the selling of tupad projects. We were able to apprehend. May punto, sinasabi dito ni Risa Hontiveros na hindi kaya siya duplication lang. Kasi if you remember mga boss, noong panahon ni Leni Robredo, tapos yung office ni Leni Robredo, dinuduplicate lang kung ano yung ginagawa ng DSWD. Parang sinasabi natin na, ano ka ba naman, Leni Robredo? Ginagaya mo yung ginagawa ng DSWD, nagsasayang ka ng pera. Kasi may DSWD na eh. Our confidential funds and surveillance, we share it with mainly the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, as well as they share as well intelligence information that they gather which are not included in our database. Meron tayong intelligence community. May budget na tayo for that eh. Bakit hindi na lang natin gamitin yun or i-task natin yung military to do that for us? Kaysa humingi tayo ng pera for that purpose, tapos ginagawa naman na yun, meron namang agencies na gumagawa nun and then ginagawa nyo pa yun on your own. So nagbibigay kayo ng intel sa kanila, nagbibigay sila ng intel sa inyo. So may punto yung sinasabi ni Hontiveros dito na baka pwede siyang maging redundant o kasi na parang naduduplicate yun. Dito kay Inday, ito kay Leni Robredo, yung kanyang confidential fund, tila mo 5 million lang. As in, sobrang liit kumpara dito sa 500 million. Ang laking pera kasi nito eh.
Napakalaking pera kasi nitong pinag-uusapan dito. Kaya dapat, kung nung panahon ni Robredo, pinakikita naman natin yung budget niya, dahil dinuduplicate lang niya yung ginagawa ng mga ahensya na ng gobyerno na meron tayo, hindi ba dapat kay Inday, yung same na treatment gawin din natin? Kasi, ang napansin ko lang dito sa nangyaring hearing na ito was, sinabi ni Inday Sara na actually, with or without confidential funds or this 500 million, kaya naman namin. Kahit wala, okay lang. We're still gonna do our job. But, mas magiging madali yung trabaho namin if we're gonna get it. Sabi ni VP Sara na hindi naman nila pinipilit na magkaroon ng confidential funds. But we leave it to the decision and discretion of the members of Congress who has the power of the purse. Tinan mo, medyo nakakatakot kasi itong binitawan niya na to na. I will leave it to you if you're gonna give it to me. Just remember, 2028 is just around the corner. Come 2028 and you will be asking something from me. And I will tell you, isa sa pinaka-trait or ugali ng mga Duterte is we do not forget. Pero ito lang kasi yun eh. Parang kung ako lang, kung wala naman tayong, kung kaya naman pala natin yung trabaho natin, nang wala yung pera na yan, sana madam, inano mo na lang. Sana in-allocate nyo na lang sa iba. O sige, kailangan nyo ng mga sundalo natin, bigyan nyo na sa kanila. Kailangan nyo ng mga pulis natin, kaya mga pulis natin puro mga kriminal na ngayon dahil demotivated sila. I mean, hindi ba? Hindi mo naman pala, kumbaga magpa-function ka naman pala nang wala yung pondo na yan. Sana nag-function na lang kayo nang wala yung mga pondo na yan. Mantakin mo yung 2022. Tapos ngayon, yung 2023 ngayon at saka yung susunod na taon, 2024. 1 billion na yan. So sa loob ng 6 na taon, kung taon-taon may 500 million na confidential funds, ilang billion yun? 3 billion. Ang dami sana mapapakaan sa mahal-mahal ng bigas ngayon. Hirap yung mga Pilipino tapos hihingi kayo ng ganong kalaking pera. Pero ayun nga, sabi naman niya na kung magkakaroon kami ng pondo na yan, mas mapapadali yung trabaho namin. Gusto nyo nung madaling trabaho, ayaw nyo nung mahirap. Ba't naman nung panahon ng tatay mo, nung panahon ni Duterte, ito lang yung meron siya, pandemic pa. Pinagana naman niya. Hindi naman siya naghangad ng sobra-sobra. Pero napagana naman niya. Di ba dapat sa panahon na ganito, dapat frugal tayo, dapat yung yung medyo tipid tayo. Yari tayo kapag ganyan. But anyways, sabi nga nila, binigay naman so baka may pera ang gobyerno. It's easier if we have the flexibility of confidential funds. Sa kabila ng mga questions Sa channel natin, lahat naman ng mali. Baka pwede banatan natin, no? Hindi lang yung gusto nyo lang banatan, ha? Hindi lang puro si BBM. Meron din tayo nakikita kay Inday. Gusto nyo si BBM na lang si BBM. sama ang hinihingi nitong confidential funds bilang respeto raw sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Sa pagtalakay naman ng pondo ng Department of Education, inusisa rin ang hiling nilang 150 million pesos na confidential funds. Just like the OVP, can the DepEd live without this budget? Yes, Your Honor, but of course this will make our jobs easier also in protecting our learners and teachers as well as our non-teaching personnel if we had those funds, Your Honor. The threats nowadays, whether it be recruitment or drug-related activities, it's quite alarming in our schools. Lusot na rin sa komite ang budget ng DepEd. Para sa GMA Naman yan, pinahirapan lang nila ng konti.